Kumusta mga good vibes? Okay, finally nakabalik ulit dito sa South. Ang last na punta ko rito sa area na to nasa around mga January pa. Tagal na. And ngayon, magbabalik tayo rito sa 12 Bikes. Yan, so bakit tayo babalik sa 12 Bikes? Bisitahin natin kung ano yung mga nagbago, ano yung ino-offer nila ngayon, and magpapatato ulit ako. Okay, so ito na. Si Rickson, maraming salamat. Ayan, ito yung artist ko, yung gumawa nung tattoo ko. Ayan, Sir Elmer. Ayan, oh. So, ang maganda rito sa 12 Bikes, ang ino-offer nila is hindi lang bike shop, hindi lang services ng isang bike shop, gaya ng tune-up, bike wash, etc. Meron din silang coffee, yung Higher Grounds Coffee, and then yung 1916 Tattoo. So, 3 shops in 1. Kaya nakakatuwa. So, pwede ka mag-relax, pwede ka magpatato, and pwede ka magpa-service or tumingin-tingin na rin ng mga bikes na meron sila. Sabi ko, mag-request ako sa pang session, and then nagkaroon ako ng bagong work na February, so hindi ako nakabalik kagad. And ngayon naman, it's been months already. Ready na ulit ako, meron ng design, pinapalayout ko na lang dun sa artist, and after ng video na to, yung finished product. Mga accessories nila from MRP. Yan, STG, merong Maxxis tires, Onza, and then Kenda na rin. The handlebars mostly for mountain bike, kagaya ng 6-pack, saka reverse. Grips na rin. NS Bikes. Ay, ito na, stencil. So this is my third tattoo. Yung first time, dinocument ko to dito sa channel, yung pumunta ako kina Wang Od. So yung mga pamangkin niya, tinatuan ako, yung arrowhead na tattoo. Tapos si Grace naman, yung nagbigay nung signature na 3 dots. Kasi yung time na yon nilalagnat si Apo Wang Od, saka kailangan niya magpahinga. That was last quarter of 2019. Yung pangalawa naman dito sa 1916 tattoo rin, sa right forearm ko, yun yung second time. And then ito naman yung pangatlo. Okay, ito na. Meron na ako stencil. Tayo ko na si Sir Elmer para mapatatoan na. Tapos meron dito mga, kung kunwari gusto yung patato, wala pa kayo naisip na design. Ito, minimalist tattoo. 500 pesos lang. Tapos pili kayo ng design dito. Nice. Yan, oh. Ang maganda pa rito, meron silang alfresco dining. Gusto yung mag-coffee, pastries, and nag-offer din sila ng mga food for breakfast, lunch, and dinner. Ayan, meron dito sa labas. And ang maganda pa dito, ang ganda ng ambience. Makikita mo sobrang aliwalas ng lugar. Tapos meron pang parang pond and park dito sa likuran, dito sa background ko. So ito. So maraming greens, maraming parks, maraming puno, everything. Kaya if you want to escape yung noise ng city, this is one of the go-to places. Yan, malapit yung Philinvest Trails, pwede ka mag-run, and then yun nga, dito sa 12 Bikes, service your bikes, get a tattoo, or have a cup of coffee. And meron din silang Majin. Ito, kagaya na nasa Riders Garage, meron sila ng C406, C406 Pro, 206 Pro, and then yung mga sensors nakasama rito. Ito, merong speed and cadence sensor, saka heart rate monitors. Okay, mga shoes, meron silang Liat goggles na rin, saka sunglasses. And then iGPS na rin, na sensors, saka cyclocomputers. And then XR na inner tube. Ito kakaiba to kasi TPU to, hindi to yung butyl tubes. Several helmets, meron din dito. This one is Urge Pro. And then may mga Urge Pro na rin dito na mga full face helmets. Okay, ito na. Third tattoo.
Okay, and finally nagsimula na. So ang nangyari dito after i-apply yung stencil, nilagay na yung mga lines. Ayan. And dito nagsimula nang maging masakit. So kung nagtatanong kung masakit ba magpatato, depende sa parte ng katawan. May pain chart yan. Usually dun sa mas maraming buto or yung mas mababaw yung buto, dun nakakaramdam ng sakit. Lalong-lalo na dito sa part ko sa wrist. Kasi may isang part dito umabot dun sa wrist. Pero dito nakakagulat din kasi may ibang parts ng braso ko na may nerve damage. Sa hindi pa nakakaalam, partially paralyzed yung left arm ko. And nag-take ako ng risk na patatuan to. Kasi yung damage nito nasa bicep banda. And gumagapang hanggang sa may thumb. So I feel pain 24 hours a day. Chronic pain na siya. Hindi lang kita rito sa video pero sa upper part ng arm, nakikita spastic siya na inginig-nginig. Kasi nga tinitiis ko yung sakit. Tapos, wala na ako masyadong ability to supinate or para i-twist yung braso ko at saka i-lift. Yung kanang kamay ni Sir Elmer nakadagaan dun sa kamay ko para ma-straight yung surface kung saan siya nagtatato. So, ganyan siya. Pag binitawan niya yung kamay niya, magti-twist yung braso ko papaloob. Automatic. So, kailangan niyang i-hold yan in place. Okay, ayan na. Meron na siyang shading. Kapal yung lines, saka may shading para may details. Ngayon yung kulay naman. Star mo na yung star. Star, lalagyan pa ng star. Okay, so cycling and tattoo, paano ba alagaan ito? Ang isa sa mga kalaban ng ink ng tattoo is direct sunlight dahil dun sa ultraviolet rays. So nangyayari, kaya niya i-penetrate yung balat mo tapos sisirain yung pigmentation ng ink. Kaya eventually lalabo at lalabo, mag-fade yung tattoo. So pag ganitong case, kung siklista ka at meron ka mga tattoo, better na mag-moisturize, maglagay ng sunblock na at least SPF 30. Iwasan na rin yung mga ina-apply sa balat na may mga chemicals kagaya ng fragrances, paraffin, and it does more harm than good. Mag-vitamin C para mas mabilis mag-recover yung balat. So pag ganito, off saddle muna, tapos at least 48 hours, dapat hindi papawisan ng todo kasi makakapag-introduce yun ng bacteria. And ang mga tato, open wound pa yan, kailangang alagaan saka hanggang sa mag-recover. So usually, ang binibigay dito is around mga 2 weeks at least bago bumalik sa normal. Kaya lang, magdedepende pa rin yan sa recovery ng balat ng tao. And then, avoid kojic acid. Yan, yung mga sabon na may kojic, yung mga pampuputi. Kasi, nakaka-fade din siya doon sa ink ng tato eventually. So yun, konting tips lang para sa tattoo aftercare at saka sa pag-recover nito. And yung possible na dilemma pag nagbabike tapos may tato. Kung paano ito ma-maintain at may iwasan yung damage. Yun, tapos na. Kinukunan na lang. Thank you, Elmer. Times 2 na kay Elmer. Alright, done. Okay, picture muna. Sige, tatakpan pa pala. Kailangan mo nang takpan. Isang oras lang to, no? Yes. Tapos lagay sa oven. Right, salamat. Thank you so much. You know, balik ako next time ulit. Yeah. You know? Meron na bago. Alright. Kita mo lang yung cellphone. Yung cellphone naman. Kunwari nagbubuting-ting ka na lang. Yun, no? Okay, done sa tattoo. Time check. 6, pasado 6, magsi 6:30 na. Nag-start ako mga 2 p.m. So, medyo mas mabilis to kasi wala masyadong background. You know, si Ish, musta? You know? Welcome to 12 Bikes. Alright. 1916 tattoo shop. Yan yun naman yung ginagawang tattoo. Ganda. Tayo dito, open 9 a.m. to 9 p.m. Alright. Ano sale nyo ngayon? 40% off sa mga bikes. Until supplies last. Nice. You know, lahat ng Kona bikes, yun, lahat sila 40% off. 44,000, 32 na lang. Na nagiging 29 tsaka 27.5. Oo nga, no? Na ano siya. Para yung mga flip chip sa mga 40. Grabe, almost dinner time, buhay na buhay pa rin yung shop. Ang opening hours nila is 9 a.m. to 9 p.m. Okay, so dito ko natatapusin yung video. Kailangan ko tong papahingahin mga 1 hour bago ko tanggalin yung plastic. Tapos recovery ulit. So off saddle for siguro mga 1 week. So dito ko natatapusin yung video. So ito yung nangyari ngayon. Pinakita ko sa inyo
yung mga ino-offer ng 12 bikes, yung coffee shop nila, yung Higher Grounds, and yung tattoo shop nila, 1916 Tattoo. Maraming salamat kay Sir Rickson. Ay nabot ako ng 8,000 pesos dito. Maraming salamat kay Sir Rickson and kay Sir Brian and of course kay Kuya Elmer na suki ako pagdating sa pagtatato. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kaagad. That's it for today. Ride safe.